Sweet Consultancy. www.pakbettv.com. Tuwing Hungry Ghost Month mga kapakbet, may mga dapat ka ring iwasang gawin at ito ang mga ipinagbabawal na gawain tuwing sasapit ang Hungry Ghost Month at kabilang narito ang sa Hungry Ghost Month 2024. Sinasabi at pinaniniwalaan na kapag nilabag o ginawa mo ang mga ipinagbabawal ay mamalasin ka ng sobra-sobra. Kaya naman mga kapakbet, hanggat maaari ay iwasan nyo ang mga ito. Ang Hungry Ghost Month 2024 ay magsisimula sa August 4 at magtatapos sa September 2. Ang Hungry Ghost Festival Day naman ay sa August 18. Huwag na huwag mong gagawin ang mga babanggitin mga kapakbet sa loob ng August 4 to September 2. Kung hindi siya maiiwasan, may mga pangontra para dyan mga kapakbet. Kaya ilista mo na ang 17 na mga ipinagbabawal na gawain ngayong Hungry Ghost Month 2024. Una, tapakan at sipain ang mga food offerings na nasa mga daan. Kung may makita ka mang mga alay sa labas ng bahay mga kapakbet o kahit sa kalsada, wag na wag mo itong tapakan at sisipain. Kapag ginawa mo ang unang ipinagbabawal na ito, ay tiyak na ikaw ay mamalasin at susundan ka ng bad spirit papunta sa iyong bahay. Kapag ginawa mo ito, hindi mo nirerespeto ang pagkain at ang mga kaluluwa na nasa paligid. Ikalawa, pagbabaliwala sa altar sa bahay. Katulad ng sa mga food offering mga kapakbet, give a respect din sa mga altar sa bahay lalo na ngayong Hungry Ghost Month 2024. Huwag na huwag mong baliwalain ang altar nyo sa bahay dahil ma-o-offend ang mga good spirits at bigyan pa kayo ng kamalasan sa Ghost Month 2024. Ikatlo, pag-upo sa lamesa na may mga pagkain. Isa ring act of disrespect ang pag-upo sa lamesa na may mga pagkain lalo na ngayong Hungry Ghost Month 2024 mga kapakbet dahil una, hindi mo nirerespeto ang mga pagkain na nasa lamesa at pangalawa ay hindi mo nirerespeto ang mga multo o kaluluwa na nais kumain sa mga pagkain na nasa lamesa. Iwasang gawin ang ipinagbabawal na ito mga kapakbet. Ikaapat, pag-upo sa unang hanay ng mga upuan during street performances. Kung minsan ikaw ay nakapunta na sa mga street performances during Hungry Ghost Month mga kapakbet, mapapansin mo na may mga bakanting upuan sa unang hanay ng mga upuan. Kapag nakakita ka ng bakanting upuan, huwag mo itong upuan. Bagkus doon ka sa ibang hanay na may bakanting upuan. Ito ay dahil ang bakanting upuan sa unang hanay during Hungry Ghost Month street performances ay para sa mga unseen VIP mga kaluluwa. Ikalima, nasa labas kahit gabi na. Isa sa mga dapat na hindi gawin during Hungry Ghost Month mga kapakbet ay ang paglabas kahit gabi na, lalong-lalo na ang paggala sa gabi, lalo na kung ikaw ay buntis, bata, may sakit at matanda na. Napakataas ng yin energy sa labas tuwing gabi kapag nandiyan ang Hungry Ghost Month dahil may mga pakalat-kalat na mga multo. Kaya naman, iwasang lumabas sa gabi. Ika-anim, sumandal at sumisilong sa puno lalo na sa gabi. Pinaniniwalaan mga kapakbet na ang mga multo sa gabi ay gumagala at tumatambay sa mga malalaking puno. Kaya naman, kung balak mong sumilong at sumandal sa puno sa gabi, magdalawang isip ka dahil isa ito sa mga ipinagbabawal na gawain tuwing Hungry Ghost Month. Kapag ginawa mo ito, may posibilidad na sasama sa iyo pauwing bahay ang kaluluwa na nasa puno. Ikapito, pagsiswimming lalo na sa gabi. Iwasan
Iwasan din munang mag-swimming, lalo na sa mga lawa at dagat ngayong Hungry Ghost Month mga kapakbet, lalo na sa gabi. Pinaniniwalaan na may mga masamang kaluluwang nag-aantay sa ilalim ng dagat na handa kang hilahin pababa. Ikawalo, pagpulot ng mga barya at iba pang mga bagay sa daan lalo na sa gabi. Kung may nakita kang barya o unusual na bahay sa daan habang ikaw ay naglalakad mga kapakbet, lalo na sa gabi, pinapayo na wag mo itong pupulutin dahil isa itong bitag mula sa mga masasamang espiritu. Kung may naamoy kang kakaiba, wag mo itong pansinin. Dumiretso ka lang para makaiwas sa malas. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikasyam, pagiging matatakutin. Ngayong Hungry Ghost Month, iwasan din ang pagiging matatakutin dahil lapitin ito ng bad spirits at negative energy. Iwasan din ang pagkikwentuhan tungkol sa mga multo at iba pang kababalaghan. Ikasampu, kinakausap ang sarili sa salamin tuwing gabi. Kung kinahiligan mo ng kausapin ang iyong sarili sa salamin tuwing gabi mga kapakbet, ihinto mo na ito ngayong Hungry Ghost Month 2024 dahil maaaring hindi na ang sarili mo ang iyong nakakausap, baka multo na ito na nasa salamin. Ikalabing isa, pagsusuot ng red at black na damit. Kapag nagsusuot ka ng red at black na damit, lalo na sa gabi sa kapanahunan ng Hungry Ghost Month mga kapakbet, maaaring ma-attract mo ang mga palaboy-laboy na kaluluwa at sundan ka saan ka man magpunta. Kaya naman, dahil dito, iwasan muna ang pagsusuot ng ganitong kulay ng damit at iwasan ding maglabas sa gabi. Ikalabing dalawa, pagtapik sa balikat ng isang tao sa gabi. Pinaniniwalaan na kapag daw tinapik mo ang balikat ng isang tao, lalo na sa gabi habang nasa Hungry Ghost Month, mawawala daw ang swerte ng taong tinapik mo kapakbet. Siya ay mamalasin ng mga ilang buwan at magiging imbalance ang kanyang energy na nagkakaapekto rin sa swerte na meron ka. Ikalabing tatlo, paglipat sa bagong bahay. Wag na wag kayong lumipat between August and September 2 mga kapakbet dahil napakataas ng yin energy at hindi ito maganda para sa bago nyong bahay na lilipatan. Ito ay mag-i-invite lamang ng bad spirits at malas sa inyo at sa bago nyong bahay. Ikalabing apat, pagkuha ng mga larawan sa gabi. Iwasan ding gawin ang pagkuha ng mga larawan sa gabi mga kapakbet dahil baka may mga makuhanan kang multo na hindi mo inakala na nandun pala. Mag-ingat kapag ito ay ginawa mo. Ikalabing lima, pagpapakasal. Hindi rin pinapayo ng mga eksperto mga kapakbet ang pagpapakasal ngayong Hungry Ghost Month 2024 dahil baka may dumalong unwanted and uninvited guest sa iyong wedding ceremony at reception. Ikalabing anim, paglabas ng malaking halaga ng pera. Dahil mataas ang yin energy tuwing Hungry Ghost Month mga kapakbet, iwasan ang paglabas ng malaking halaga ng pera o iwasan ang pagbili ng mga mamahaling bagay dahil maaaring malasin ang inyong pera at ipon. Ikalabing pito, pagbubukas ng bagong negosyo. Kung nagbabalak kayong magbukas ng inyong bagong negosyo between August 4 and September 2 mga kapakbet, mas mainam na i-reschedule nyo ito dahil maaring hindi pumatok ang inyong bagong negosyo at ikalugi nyo lang ito. Tandaan natin mga kapakbet na ito ay mga paniniwala lamang at mga sabi-sabi. Kung susundin, wala namang mawawala dahil para rin naman ito sa ikabubuti natin. At kung hindi natin susundin, wala rin namang masama roon. Kung hindi talaga siya maiiwasan mga kapakbet at may nilabag ka na hindi mo namamalayan, gumamit ka kaagad ng mga pangontra para hindi kapitan ng malas at bad spirit. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakpit.